kay Erich ang huling halakhak. Oh, at mukhang mahirapan mga kababayan ang gustong magpa-disqualify nitong si Erich Sylvester Tulfo aka Erwin Tulfo base sa mga dokumentos niya sa Amerika mga kababayan. Dahil ang COMELEC na mismo ang nagsabi na bago daw nila ma-disqualify itong si Tulfo, ay kailangan nila na mayroong magreklamo doon sa COMELEC mga kababayan. Paano naman daw yan na ang karamihan daw sa mga nagre-reklamo ay sa social media lang naman. Wala daw pumunta sa kanila para ipa-disqualify si Erwin Tulfo. At kung mayroon mang gusto mga kababayan, itapos na ang period of filing ng complaint mga kababayan para ipa-disqualify ang kandidato. Kaya wala na daw magagawa ang COMELEC dito. Ang swerte ni Erich Sylvester Tulfo. Panoorin niyo po Ano ba talaga si Erwin? Amerika? O Pilipino, at kung siya po ay isa sa ganitong mayroon siyang ganyang citizenship, ano po ang ibig sabihin niyan doon sa kanyang pagiging kandidato sa 2025? Ngayon nakaupo siya as CIS party list So meron bang disqualification na mangyayari, Chairman? Ang kausap ni Doris Wakwak Vigornia mga kababayan ay ang chief mismo ng COMELEC. At Ma'am Doris, ganito po yun. At tama po kayo, ang isang kandidato ay pwede humarap sa tinatawag na petition to cancel or deny due course ang kanyang kandidatura base sa edad, base sa citizenship, sa residency na tinatawag, sa literacy o yung able to read and write at sa pagiging registered voter. Pwede po siyang humarap ng cancellation ng candidacy. Subalit ang Korte Suprema na rin po, Sir Christian, Ma'am Doris, ang nagsabi, kapag ito yung mga grounds na disqualification o cancellation ng candidacy, ang COMELEC po ay walang kapangyarihan motu proprio o kami mismo. Hindi sila pwede kusang loob mga kababayan na mag-disqualify ng isang kandidato. Kailangan ng complainant ang pagpa-file ng petition to cancel candidacy ng isang kandidato. Kinakailangan daw po may isang registered voter ang magpa-file nito sa Commission on Elections. Hindi po pwedeng kami. Pwede bunganga lang dito sa social media. Walang silbi mga kababayan ang pag-iingay dito sa social media kung walang pupunta sa COMELEC mismo at mag-file ng petisyon. Maliban po kung ito ay issue halimbawa nung nuisance cases, pwede po namin i-file yan. Kami mismo. Pero at yung election offense, pwede rin pong kami. Pero pagka ganito pong ground, kinakailangan may mag-file sa amin. Sa kasalukuyan po, wala namang pong tinatanggap ang COMELEC. Wala. Ang swerte ni Erich. Petition to deny due course and or cancel candidacy ng naturang personalidad. At the same time, yung pong petition na yan ay pwede lamang ma-file 25 araw pagkatapos ng filing. 25 days mga kababayan from filing. Lampas-lampas na 25 days. Kailan ba yun? October? January na. Halos magtatatlong buwan na mga kababayan. Wala na magagawa. So, tuloy-tuloy ang arangkada ni future senator at future president Erwin Tulfo na kababayan daw ni Tambaluslos mga kababayan dahil doon daw sa ewan lang natin kung alin ang totoo doon na dahil yung birth certificate niya sa Amerika mga kababayan, sa Hawaii daw siya pinanganak at ang pangalan niya Erich Sylvester Tulfo. Pero yung isa na niyang birth certificate, pinanganak siya sa Tacloban, Leyte, kababayan ni Tambaluslos. Kaya pala, close na close ang dalawa. Ay, ng certificate of candidacy ng mismong kandidato. Pagka po yan ay lumampas na, pwede po namin i-dismiss yung petition. Ma-dismiss na mga kababayan dahil lampas sa 25 days. At Tulfo ang huling halakha. Mawawalan po kami ng jurisdiction kung ito ay hindi na-i-file sa tamang panahon na piniprescribe mismo ng batas. Pero nakaupo siya ngayon, Chairman, bilang representative ng ACT-CIS party list. Gayon din. Mayroon ding batas mga kababayan na dapat ilang days lang din yun ay dapat mayroon ng mag-file ng reklamo. Lampas na din 15 days lang ata. So anong ibig sabihin po? Anong implikasyon po noon? Opo, kapag po isang tao ay nahalal na, naproklama na at nanunungkulan na, ang COMELEC po ay nawawalan ng jurisdiksyon, lalo pa kung ang posisyon ay congressman. Alam niyo po, sabi ng Korte Suprema na kapag ang isang kandidato sa Kongreso ay naproklama, nakapag-oath at nakapag-assume sa opisina, kung ang COMELEC ay merong pending na kaso sa kanila, ang COMELEC mawawalan ng jurisdiction sa amin at ang kaso po ay pwede nang ma-file
How about yung moral turpitude? Convicted ito sa libel eh. Hindi pa rin ba yan motu proprio, COMELEC? Kailangan talagang mayroong complainant? At kung mayroong mga complainant mga kababayan, lampas na rin 25 days. Tinatawag na House of Representatives Electoral Tribunal. Ayun. Kapag siya po ngayon sa kasalukuyan ay nanunungkulan na, nag-assume na, nag-oath yan, at naproklama, and therefore po wala na po kaming jurisdiction, pwede po siguro ma-question, halimbawa, sa Kongreso, yung kanyang kwalifikasyon o Dahil kasalukuyan siya nakaupong congressman mga kababayan eh. kaya naman sa House of Representatives Electoral Tribunal, subalit sa HRET rin po, Ma'am Doris, Sir Christian, may period to question yung mismong kwalifikasyon ng mismong congressman. At yan po ay, kung di tayo nagkakamali, 15 araw. So, 15 days lang. Lampas na siya 15 days simula nung naupo. Hindi na rin siya maaalis sa congressman mga kababayan. Nakailag si Tulfo sa asunto mga kababayan na teknikal. Pagkatapos makapag-assume nung naturang kongresista. Lagpas-lagpas na. Di po ba, Chairman? Although ang issue po ng citizenship naman ay pwedeng ma-raise anytime. Kaya lamang po, kinakailangan naman din susunod yung mga magpa-file ng petisyon. Tatanggapin na lang mga kababayan pero hindi po ibig sabihin na aaksyonan. Ministerial yan eh. Tanggap lang dito. Pero base sa aming rules, lampas ka na sa prescription time o dismissed. Sa tinatawag na reglementary period o yung pre-prescribed na period, pag po kasi sumobra o kaya naman lumampas dito, wala na po kaming jurisdiction kahit po yung House of Representatives Electoral Tribunal. So, mga kababayan na, wag na kayong umasa na ma-disqualify si Tulfo. Pero kung kunyari, si Christian Yosores nag-file ng petisyon, pwede po? Pwede naman po, tatanggapin po namin yung petition na tatanggapin, pero hindi ibig sabihin uusan. Kung yan po ay pagbibigyan o bibigyan namin ng due course na tinatawag, maaaring ibang usapan po yun. Hindi ko po muna babanggitin kung ano, baka sabihin naman, pinipreempt natin. Pero again, pag may magpapal sa amin ng kahit na ano, kahit na kanino, yun naman po yung tinatanggap namin, basta magbabayad ng filing fee. Basta may pambayad lang. Sa amin. Ayun, Okay po. Pero ang issue pala dito, partner tsaka chairman, ang binabasa ko yung material natin, inaakusahan si Representative Erwin Tulfo na gumamit ng fake identity para makakuha ng American passport na pagmamayari niya for 20 years. Kung ibabangga natin, sir, dito sa mga facts natin. Malamang mga kababayan kung makakalusot si Tulfo dyan, technically, dyan sa asunto niya iyan. Pero isa lang ang sigurado, nabisto na ang ginawa niya itong kabalbalan mga kababayan. Nagnakaw ng identity. Sabi mismo ng USA ng Amerika. Gumamit ng fake identity. Fraud. Maituturing ba ito na parang material misrepresentation din? O fraud? Fraud! Kasi kung titingnan nyo at ayaw ko pong magbanggit ng merits, kaya lang siguro po yung mga nakikinig lang, babalansehin natin. Atin lang ito sa makikinig lang. Kung sakali pong may katotohanan yung sinasabing misrepresentation, yung po ba ay nag-violate sa Philippine law o ibang batas ang na-violate? Kung Philippine law po yan, ano bang batas natin ang na-violate? Kaso lang ang nagreklamo yung Amerika. Sasabihin ni Tulfo, dito ako ang legit sa akin birth certificate. Na doon ako pinanganak sa Leyte. O yung po ba na-violate nila ang batas sa Amerika. So isang bagay po yan. Number 2, yung sinasabing misrepresentation ay misrepresentation doon sa certificate of candidacy natin. So ibig sabihin ay matetrace din dyan kung siya ba mismo yung nag-apply ng citizenship, siya ba mismo yung nabigyan ng American citizenship. Yan po yung mga bagay na dapat tanungin at kung sakasakali magkakaroon ng kaso ay dapat ma-inquire at alaming mabuti. Nawala ba talaga? For sure, mga kababayan, hindi yan i-disqualify na talaga dahil under sa bagoong Pilipinas Kaya nga tahimik mga kababayan sa issue ng mga Marcoses, di ba? Lahat ng katiwalian under the Marcos administration at under the Romualdez administration. Tahimik ito si Tulfo dahil para hindi siya ma-disqualify. Yung isang tao na sasama na siya mga kababayan sa mga babangag muli. Ang kanyang citizenship, Filipino citizenship, kung siya ay nagkaroon ng misrepresentation sa ibang bansa para makakuha ng kanilang citizenship. Yan ang mga bagay po na dapat masagot. But in the meantime, lahat pong ito ay speculation. Sapagkat una, hindi pa naman po tayo nakakakita ng kahit anong papel o dokumento
na nagsasabi tungkol sa pagkatao At wala rin sinasabi si Erwin Tulfo, mga kababayan. No comment. ng naturang personalidad patungkol sa issue ng citizenship. Lahat tayo ay pinipresume ng ating batas, ng ating saligang batas na Filipino citizen unless and until the contrary is proved. Opo. Anong masasabi niyo dito, mga kababayan, na wag na kayong umasa na madidisqualify si Tulfo? Dahil na technical na, lampas lang basta sa prescribed period. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.